Ang itinuturing na pinakamalaking sekreto sa buong mundo ay tungkol sa isang lihim na kwento na may mahalagang kahalagahan. Ang mga pangyayari na nauugnay sa Illuminati at Freemasons at ang kanilang posibleng impluensya sa mga pangyayari tulad ng mga digmaan sa mundo ay napagplanuhan na ng 200 taong nang nakakalipas. Ang kanilang mga layunin at mga hakbang na ginagawa upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa buong mundo ay nagmula pa noon sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kaalaman at kapangyarihan. Sinusubukan ng Illuminati na manipulahin ang mga pangyayari sa iba't ibang mga bansa at pangkat ng tao sa buong mundo. Ang kanilang mga layunin ay maaaring magresulta sa hidwaan at paghihiwalay ng mga bansa at pangkat ng tao na magdudulot ng pagkawala ng kahulugan at pagkakaisa sa buong mundo. Halika, atin pang itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga binabanggit nating salaysay ay base sa isang kontrobersyal na pag-i-interview sa isang 33rd na Freemason kung saan naipakita ito sa isang exhibit sa British Museum Library sa London, ngunit tinanggal din ito ng state media at hindi natin ito pinatotohanan at hindi rin naman natin pinasisinungalingan. Hayaan nating mabuksan ang ating kaisipan upang malaman natin kung ano ang katotohanan. Nagkakaroon ng hidwaan ang mga bansa dahil sa magkakaibang mga prinsipyo ng mga leaders nito at hindi ito tulad ng Cold War ng US at USSR na ito'y tahimik na labanan at nananatili pa rin itong isang Cold War. Sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, kasabay ng pagtatapos nito nagplano ang Illuminati na sa wakas ng digmaan itatatag ang komunismo at gagamitin ito upang wasakin ang iba pang mga pamahalaan may malakas na relihiyon. Ang relihiyon ay may malaking impluensya sa mga Muslim rulers at mga pagtatalo sa pagitan nila at sa pagitan ng mga politikal na bansa, pati na rin ang mga Muslim rulers na may rehimen ng terorismo at ang mga batas ng Islam na ginagamit bilang mga patakaran. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang buong Nazi ay unti-unting nabuo. Ang Third World War ay nakatuon sa isang pag-aalsa laban sa Islam. Isang labanan sa pagitan ng mga Muslim at Arab world laban sa mga lider ng politika ng Illuminati. Ang kanilang pangwakas na plano sa Third War ay may kinalaman sa mga pangyayari pagkatapos ng Kubra, kung saan ang lahat ng mga bansa ay dapat hatiin at ang mga bansa ay dapat itakwil ang isa't isa. Pagkatapos ito, dapat nilang panatilihin ang pagkakaiba-iba sa bawat isa at sa pamagitan ng tuloy-tuloy na hidwaan, dapat nilang subukang gibain ang isa't isa. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa moral, espiritual at ekonomikong aspeto. Sa ganitong paraan, ang kanilang layunin ay ang pagkawala ng kahulugan at ang pagdurusa ng lahat ng bansa. Ang mundo ay nagbago dahil sa pagnanais ng ilang tao para sa World Nuclear War. Ngunit hindi ito naganap dahil sa impluensya ng Nuclear Oppenheimer at ng kanyang kwento na isang Amerikano. Ang kanyang kupunan na karamihan ay namatay ay nag-aalok ng pera para sa kanyang pananaliksik. Sa kasaysayan, hindi pa rin malinaw kung saan nanggaling ang pera. At ang ilan ay naniniwala na kapag ang bansa ay naubusan na ng lakas, sila ay mag-a-analyze ng etika ng tao at ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay magiging desperado. Sila ay nagtitiwala sa Big Bang Theory at sa evolution at naniniwala na pag namatay tayo, magiging kahoy tayo. Ang mga ito ay laban sa etika. At pagkatapos ng digmaan sa modern Arab world at State of Israel, nais silang magkaroon ng ganitong klase ng mundo. Ang ilang mga tao ay magiging desperado at maghahanap ng pag-asa sa mga ideya ng kahulugan. Hindi natin ito sinasabi mula sa ating puso. Ito ay kanilang mga salita. Sila ay umaasa sa divine light na nagbibigay ng direksyon sa mga nanliligaw. Ang mga dokumento nila ay nagmula sa Universal Manifestation of the Pure Doctrine of Lucifer Divine Light at ang Pure Doctrine of Lucifer. Ang mga ito ay naniniwala sa Illuminati. Sila ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sila ay nagtataglay ng kasamaan, naglilingkod kay Lucifer at nagsasamba sa kanya. Ang kanilang layunin ay pabagsakin ang mas maraming tao sa impyerno. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng pangako ng kapatawaran
sa mga humihingi sa kanya ng kapatawaran. Ang mga ito ay nagnanais ng digmaan sa Third World War na magdudulot ng kalituhan at kagipitan. Sinusubukan nila magsagawa ng digmaan sa Third World War na magdudulot ng pagkawasak ng sangkatauhan. Sinusubukan nila magsagawa ng minoritaryong revolusyon at hanapin ang isang mesiyas. Ang mga ito ay naniniwala sa mga banal na aklat at ang kanilang dokumentasyon ay nagmula sa General Russian Revolution Movement na naglalayong wakasan ang Kristyanismo at iba pang mga relihiyon. Sino ang maniniwala sa kanila? Ang mga ito ay naniniwala sa Illuminati at ang dokumentasyon ay mula kay Albert Pike sa Maggini noong August 15, 1871. Si Pike ay isang 33-degree Freemason na may mataas na posisyon sa Scottish Rite Order. Siya ay nagpapahayag ng mga kaganapan sa hinaharap kabilang ang pagbagsak ng mga bansa at ang pagdating ng Luciferian Doctrine, ang sentral na sistema ng pagbuo ng order ng Illuminati. Kasamang pagpapatupad ng kanilang mga plano ay isang paksa ng interes sa mga kwento ng nakaraan. Sinasalaysay ang kaganapan at personalidad na naglalarawan ng yugto sa kasaysayan na nagdala sa kanilang pagkakabuo. Sa pamagitan ng mga salaysay ni Albert Pike, isang leader sa loob ng Freemasonry, ay laging bumabalik ang mga diskusyon na ito. Ang kanyang mga aksyon at impluwensya ay pinapaliwanag at pinag-uusapan sa konteksto ng pag-unlad ng mga organisasyong ito. Sa mga pahayag at kasaysayan, ipinakikita ang mga estratehiya at takbang na isinasagawa ng mga ito upang mapanatili at mapalakas ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Hindi lamang ang pagbuo ng Israel at mga digmaang pandaigdig ang mga isyu, kundi pati na rin ang kanilang partisipasyon sa mga pangyayari sa politika at ekonomiya. Ang mga kaganapan na ito ay pinapaliwanag bilang bahagi ng mas malawak na konspirasyon na nagsasangkot sa mga lihim na samahan at ang kanilang layunin na kontrolin ang pangyayari sa buong mundo. Sa kabuuan, ang mga kwento na ito ay nagpapakita na kung paano ang mga organisasyon tulad ng Illuminati at Freemasons ay naglalayon na manipulahin ang kasaysayan at mapanatili ang kanilang kapangyarihan. John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tunay nga mga kaibigan na ang mga pangyayari sa ating mundo ay kinukontrol ngayon ni Lucifer, pero huwag tayong mag-alala dahil binabanggit ng ating Panginoong Diyos sa John 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Kaibigan, panalo na ang ating Panginoong Diyos. Panalo na ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya nga naman tayo ay kumapit sa katotohanan na wala nang mananalo pa at hindi mananalo si Lucifer, si Satanas sa ating buhay, sapagkat ipapasakop na natin ang ating buong puso sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubusan nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin. Gabayan Panginoon kami at tulungan na kumapit lagi sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nanalo na sa aming buhay. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, sa pagiging victorious sa buong mundo, at wala nang iba pa ang makakapagpatalo sa amin kung kami ay magpapasakop sa inyo. Tanggapin niyo kami, Panginoon, ngayon at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.